Mariing itinanggi ng pamunuan ng Senado ang aligasyon ng umano'y 17.7 na bilyong pisong pork barrel na ipinasok sa panukalang 2026 national budget. Ayon kina Senate Finance Committee Chairperson Win Gatchalian at Senate President Pro Tempore Ping Lacson, malinaw, transparent at institusyonal ang mga realignment ng pondo at walang bahid ng pork barrel politics. Si Troy Gomez sa report. Tinawag ni Senator Win Gatchalian na walang basehan at mapandin lang ang pahayag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na may nakatagong pork umano sa pondo ng Local Government Units o LGUs. Ipiniliwanag ng senador na ang mga naging pagbabago sa panukalang 2026 national budget ay dumaan sa malinaw at institusyonal na proseso ng Senado at isinagawa alinsunod sa itinakda ng konstitusyon. Nauna nang iginiit ni Tino sa mga ulat na may umano'y 17.9 bilyong pisong LGU pork ang bersyon ng Senado ng 2026 General Appropriations Bill o GAB. Dagdag pa ng mambabatas, may malalaking kaltas umano sa benepisyo ng mga rank and file government employees na inilipat umano sa discretionary pork barrel funds para sa LGUs. Ipinaliwanag ni Gatchalian na ang pagtaas ng Local Government Support Fund o LGSF ay hindi pork kundi pamumuhunan sa mismo ugat ng mga komunidad. Anya sa pagpapalakas ng LGUs, mas mabilis na makararating ang pondo sa mga serbisyong direktang kailangan ng mamamayan, kabilang ang mga health center, silid-aralan at disaster preparedness programs. Binigyang diin ng senador na hindi dapat ipakahulugan bilang bawas benepisyo ang pagbabawa sa Miscellaneous Personal Benefits Fund o MPBF. Ayon naman sa Department of Budget and Management, ang MPBF ay isang reserve fund para sa mga contingency at hindi direktang pondo para sa sahod o benepisyo ng mga kawani ng gobyerno. Kasabay nito, mas mariin pang pinabulaanan ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang kaparehong alegasyon. Ayon kay Lacson, ang tinutukoy na 17.9 bilyong piso ay hindi Senate pork kundi pondo para sa dagdag subsistence allowance ng mga uniform personnel. Hindi rin nagpatinag si Lacson sa mga paratang ni Tino. Nilinaw ni Lacson na ang pondong kinuha mula sa MPBF ay hindi napunta sa LGU pork kundi sa karagdagang subsistence allowance ng uniform personnel, isang institutional amendment na walang direktang pakinabang ang sinumang mambabatas. Matatandang iginiit din ni Lacson na hindi niya pipirmahan ang Bicameral Conference Committee report sa 2026 budget hanggat hindi na itatama ang ilang probisyon, kabilang ang malaking alokasyon sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP at ang posibleng maanumalyang farm-to-market roads. Nananawagan din siya sa media at publiko na manatiling mapagmatiyag lalo't naka-livestream ang mga BICAM deliberations. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, SMNI News.